Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 3 PM edition. Philippine envoy sa China, ipinatawag hinggil sa mga pahayag ni PCG spokesperson for WPS Tariela. Yan ang MBC TV Network News ni Dustin Bayog. Pinatawag ng Foreign Ministry ng China ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard o PCG para sa West Philippine Sea na si Jay Tariela. Ito ang nilabas na pahayag ng Embahada ng China dito sa bansa, bunsod umano ng tinatawag na smear campaign ni Tariela laban sa China, kaugnay pa rin sa mga agresyon nito sa West Philippine Sea. Ayon kay Guo Jiakun, na siya tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry, hindi nila tinatanggap ang mga naging pahayag ni Tariela na umano inflammatory, misleading at walang basehan laban sa isyu pangkaragatan. Dagdag nito na pinapairal ng bansa ang pagiging blind eye nito sa aksyon ni Tariela, kaya hamon ng bansa na bawiin ang negatibong epekto nito sa madaling panahon at huwag itong kutsitihin upang hindi raw masira ang diplomatic relation ng dalawang bansa. Bago niyan, una na nagpahayag si Tariela na hindi smear o slander ang kanyang naging pahayag na suportado ng mga ebidensya gaya ng larawan, video at mga record ng PCG. Una na rin naglabas ng pahayag ang Department of Foreign Affairs o DFA na suportado nito ang mga opisyal ng pamahalaan na ginagawa ang kanilang mga tungkulin para sa soberanya ng bansa at para sa kagawaran na mas mabuti na idadaan sa diplomatikong usapan ng mga isyu na kinakarap ng mga estado at hindi sa mga tirada online. Nangyayari ang tensyon sa pinagagawang teritoryo kung saan para sa China ay sa kanilang halos buong South China Sea, kabilang bahagi na sakop ng bansa na pinangalan ng West Philippine Sea. At taong 2016 ay napanalo na bansa ang arbitration case nito laban sa China na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin ito kinikilala. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, PBBM kinatawan ni House Majority Leader Sandro Marcos sa paglulunsad ng bagong Pilipinas Merit-Based Scholarship Program. Pinasa ni House Majority Leader Sandro Marcos ang naging mensahe ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kaugnay ng paglulunsad ng bagong Pilipinas Merit-Based Scholarship Program. Sa mensahe ng Pangulo, sinabi nitong sa pamamagitan ng nabanggit na scholarship program ay magkakaroon ng oportunidad na maipursige ng isang scholar ang kanyang pag-aaral sa alinmang high-performing higher education o technical vocational institution, undergraduate degree, o TVET diploma programs. Qualified o makakabenepisyo sa nasabing programa ang top 5 graduates ng bawat senior high school sa buong bansa. Commitment aniya ito ng Pangulo na kanyang binanggit noong isang taong State of the Nation Address o SONA. Ang nasabing programa ay pagtutulungan ng Commission on Higher Education, Department of Education at Technical Education and Skills Development Authority. Through this scholarship, the top 5 graduates of each senior high school nationwide will have the opportunity to pursue in any high-performing higher education or technical vocational institution, undergraduate degree, or TVET diploma programs. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 3 PM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 4 PM edition.